God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po si Baljamin Tatlong Hari at kayo po ay sumusubaybay sa programang Life and Grace. Kamusta po kayong lahat? Nais ko pong kunin ang opportunity na ito na bumati po at magsabi ng congratulations sa atin pong church sa West, sa Melton, ang NCMI West, na sila po ay nagdiriwang ng kanilang first anniversary, church anniversary. Thank you so much mga kamanggagawa at kasama sa pananampalatayang mga taga-NCMI West. Mabuhay po kayo, purihin ng Diyos sa inyong mga buhay at magpatuloy po kayong nagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesus. Congratulations again. God bless you po. Last week po ay atin pong inumpisahan. Tayo po ay nasa study break, kaya po tayo po ay nag-umpisa ng isang kind of a series, but hindi po sila ganun ka-related because what we are doing mula po last week ay we're trying to answer questions na napaka-importante at palagian pong lumulutang o lumalabas maging sa Christian circle o maging sa mga hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. At these are questions na sinabi po natin ng last week na kinakailangan natin itong ma-address. So, magpapatuloy po tayo, and for this episode, we would like na masagot po sa pamamagitan po ng banal na kasulatan ang tanong na what is the unforgivable sin? O yung tinatawag nating unpardonable sin, o yung kasalanang hindi napapatawad. Umpisan po natin. Alam niyo po, kahit na pa hindi aminin, mayroon pong mga tao na natatakot at hindi po nakararanas ng lubos na kapayapaan sa kanilang pag-aakalang they have committed the unforgivable sin o itong unpardonable sin na tinatawag natin. At sa kanilang kaloob-looban, natatakot silang hindi na nila kayang matakasan pa ang kaparusahan para sa kasalanang nagawa. So in today's episode po, we want to debunk this idea, meaning pabubulaanan po natin o pasisinungalingan po natin at i-reveal natin ang falseness of this exaggeration that your salvation can be lost so easily. At kung ikaw ay nangangamba na nakakomit ka ng unpardonable sin, nais kong sabihin sa iyo na nagkakamali ka to think na nagawa mo na ito. You haven't. Paano kami nakakasigurado? Pag-usapan po natin. Pagbibigay po tayo ng ilang mga passages sa Biblia na malamang na pinanggalingan ng ganitong paniniwala. Ngunit napakahalaga po sa pagkakataong ito na masabi ko sa inyo na upang mabuksan ang ating pangunawa sa Biblia o sa salita ng Diyos, ang susi ay konteksto. Context is the key. Wala na po ba ang ibig sabihin ng salitang context? Ang konteksto po ay ang nakapalibot na mga pangyayari, background o tagpuan o setting na nagbibigay ng kahulugan sa isang salita, pahayag o pangyayari. Ang pagkaalam po ng konteksto ay nakatutulong na ma-differentiate natin kapag po may nagsabing ang astig naman niyan o ang tigas naman yan. Kung ito ba ay nangangahulugan ng isang bagay na mabuti o literal na matigas o astig lamang. So, napakahalaga po ng konteksto at ito po yung iikutan natin sa pag-aral po natin ng salita ng Diyos. Pasimulan po nating magbasa po tayo sa Lucas Kapitulo 12, talatang 10. Ang sabi po dito, ang bawat isang magsasalita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit siya na mamumusong laban sa banal na espiritu ay hindi patatawarin. So, kita niyo po yun. Maring dito po ito nagsimula eh. Wow! Unpardonable sin nga po, hindi patatawarin. Ngunit ano nga ba ang context nito? Alam niyo po, right before Jesus addressed the unforgivable sin of blasphemy, yung pong pamumusong against the Holy Spirit, o
tinatawag din po natin sa Tagalog na kalapastanganan laban sa banal na espiritu, ang mga Pariseo po had made a grave accusation laban sa kanya. Tingnan po natin ang account ni Matthew. Ganito po ang pagkakasabi. Mateo Kapitulo 12, talatang 22 hanggang 24. Pagkatapos, dinala nila sa kanya ang isang inaalihan ng demonyo. Ito ay bulag at pipi. Pinagaling niya ito at siya ay nakapagsalita at nakakita. Nang gilalas ang lahat ng mga tao na sinabi, hindi ba ito ang anak ni David? Ngunit nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila, ang taong ito ay nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub na pinuno ng mga demonyo. Ang mga Pariseo po sa kanilang maling pagkaunawa ay kinikilala nilang ang kapangyarihan ng banal na espiritu ay nabibilang sa kapangyarihan ni Satanas. The Pharisees misidentified the power of the Holy Spirit as the power of Satan. Kaya po sinabi ni Jesus, pag pinagpatuloy po natin ang Matthew chapter 12, verse 31 to 32, sabi niya po dito, kaya nga sinasabi ko sa inyo, lahat ng uri ng kasalanan at pamumusong ay ipapatawad sa mga tao. Ngunit ang pamumusong laban sa banal na espiritu ay hindi ipapatawad sa mga tao. Ang sino mang mamusong laban sa anak ng tao ay papatawad sa kanya. Ngunit ang sino mang magsalita laban sa banal na espiritu ay hindi siya mapapatawad sa kapanahonang ito maging sa darating pa. Tingnan natin po yung gospel ni Mark kung paano naman po ito sinabi. Sa Mark chapter 3 verse 28 to 30, ganito po ang pagkakasabi. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, lahat ng kasalanan ay ipapatawad sa mga anak ng tao at ang anumang pamumusong. Ngunit ang sino mang mamusong laban sa banal na espiritu ay hindi patatawarin kailanman. Nanganganib siya sa walang hanggang kahatulan. Sinabi ito ni Jesus sapagkat sinasabi nila mayroon siyang karumal-dumal na espiritu. Wow! Ito po yung tiningnan natin, Lucas, Matthew, and Mark, okay? Yung mga accounts po na mababasa po natin, ito pong patungkol sa unpardonable sin o ang unforgivable sin. Jesus was accused by the Pharisees na gumagamit po siya ng kapangyarihan ni Satanas para gumawa ng mga himala. Ang mabubuting bagay na kanyang ginagawa sa kapangyarihan ng banal na espiritu ay tinatawag nilang masama, and that it was the spirit of Beelzebub, the ruler of the demons. At ito po ang pamumusong. Ito po isang pamumusong o kalapastanganan laban sa banal na espiritu. What is blasphemy against the Holy Spirit? Alam niyo po, sa English definition ng blasphemy ang definition po nito ay imperious utterance or action concerning God or sacred things, an act of cursing or reviling God. Mabigat na pananalita po o pagkilos patungkol sa Diyos o sa mga sagradong bagay, kawalan ng galang o pagmumura sa Diyos. Kaya po marami ang nag-aakala na yung simpleng pagka-curse sa Diyos o minsan po nasasabi ng isang tao, God, I hate you. Alam niyo po, sa tingin nila, it is enough to earn eternal condemnation. Kunin po natin ang example ni Peter para lalo po nating maintindihan. Alam niyo po si Pedro, nung maaresto si Jesus ng mga sundalo po ng Romano, kasama niya po si Pedro, sinundan po siya ni Pedro hanggang sa bahay po ng punong saserdote. Tatlong beses po siyang na-identify ng mga tao na follower po siya ni Jesus at tatlong beses niya rin po itong itinanggi. At sa pangatlong pagkakataon po ay ganito ang mababasa po natin sa Gospel of Matthew, Matthew chapter 26, verse 70 po. Sabi po dito, sumagot si Pedro, parusahan nawa ako ng Diyos kung nagsisinungaling ako. Hindi ko kilala ang taong iyan. Pagkasabi nito, tumilaok ang manok. Pero alam po natin na Jesus forgave Peter for denying him and cursing and swearing.
Blasphemy against the Holy Spirit is not simply using profanity against the Lord o kaya yung isang biglaang pagsasalita sa gitna ng galit, takot, o ng isang sakit na nararamdaman. And in order to discover the true meaning of blasphemy, kailangan nating mabalikan ang original Greek word na ito which makes the definition much more clearer para po sa atin. Yung pong salitang blasphemy ay galing po sa Greek word na blasphemia or blasphemeo. It is a compound word of blacks and pheme. From the word blacks, ang ibig sabihin po nito ay sluggish or slow, mabagal, and pheme, which means reputation or fame, which means to be slow to recognize a true reputation or status, to be slow to call something good, and slow to identify what is truly bad. Yun po yung ibig sabihin. So blasphemy actually reverses right for wrong and wrong for right. Binabaliktad po nito. Yung tama tinatawag niyang mali at yung mali tinatawag niyang tama. Sinasabi nito na mga bagay na hindi pinapayagan ng Diyos ang siyang tama. At ang mga bagay na pinapayagan ng Diyos, yun yung masama. So, blasphemy is refusing to acknowledge good, completely swapping around moral values. Kaya po sabi ng Isaiah chapter 5 verse 20, nakakaawa kayong mga nagsasabi na ang masama ay mabuti at ang mabuti ay masama. Ang kadiliman ay sinasabi ninyong liwanag at ang liwanag ay sinasabi ninyong kadiliman. Ang mapait ay sinasabi ninyong matamis at ang matamis ay sinasabi ninyong mapait. Nakakaawa po daw yung mga taong ito, sabi po ni Isaiah. Kaya nga po, pag pinag-aralan natin, itong unpardonable sin na ito ay intentional. Kinakailangan mo itong sadyain. Sinasadya po ito at hindi po ito magagawa ng hindi mo sinasadya. Hindi yung silakbo lang ng damdamin mo kaya ka nakapag-curse. Hindi po ito ganun kasimple. Kapag pinag-aralan po natin ang passage na binasa natin, ang mga Pariseyo po ang sinasabihan ni Jesus dito na nakakaalam ng scriptures by their heart. Pinag-aralan po nila ang kasulatan at nagpakadalubhasa po sila dito. And they knew the hundreds of prophecies regarding the Messiah tungkol po sa Panginoong Hesukristo. And they knew that Jesus fulfilled them all. These scholars po ng salita ng Diyos, ng kasulatan, and religious leaders willfully choose to reject the Word of God. Pinili po nilang hindi i-consider at hindi paniwalaan at i-reject ang salita ng Diyos, though alam nilang ito ay tama at nangyayari. They accused Jesus of being evil while knowing that He was not. And therefore, you cannot commit the unforgivable or unpardonable sin in ignorance. Kailangan mo itong sadyain. Kung may magsasabi na masama ang Diyos dahil hinahayaan niyang may nangyayaring masama sa mundo, kagaya po na pinag-usapan natin last week, usually, nasasabi po ito ng tao out of ignorance. They are unaware of the truth. And therefore, this is not blaspheming against the Holy Spirit. They simply do not know any better. Ang mga Pariseyo po, alam po nila ang katotohanan and knowingly, aware na aware po sila and intentionally, sinasadya po nila, tinawag nilang good ang evil at ang evil, tinawag nilang good. Sa kanilang pagtatangkang sirain ang impluensya ni Jesus sa mga tao na nakapaligid sa Kanya. I-describe po ni Paul ang ganitong klase ng mga tao in a great detail sa kanyang sulat po sa Iglesia ng mga Roma, dito po sa Romans chapter 1 from verse 18 to 32. At sa verse 25 po ay ganito ang mababasa natin. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Then it confirms po ngayon the idea that this unpardonable sin cannot be committed
unintentionally. Dito po sa verse 28 and verse 32 ay makikita po natin to. Patuloy po nating basahin ng Romans chapter 1. At dahil sa ayaw talaga nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan niya sila sa kanilang kaisipang hindi makapili ng tama. Kaya ginagawa nila ang mga bagay na hindi nararapat. Verse 32 ng Romans chapter 1, nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Gayunman, nagpatuloy sila sa paggawa ng mga bagay na ito at natutuwa pang makita ang iba na gumagawa rin ng gayon. Ang kalapastanganan sa banal na espiritu ay knowingly na ina-accuse mo ang banal na espiritu of doing evil and switching the right for wrong and refusing to acknowledge the good na ginagawa niya to reverse the moral values. Pinapalitan natin to. Sometimes it is just to fit to what we are doing wrong. Ganito po yung unpardonable sin o ito po yung kalapastanganan sa banal na espiritu. Alam niyo po, mga taong nakakakumit ng unpardonable sin ay wala po silang remorse. Wala po silang feeling of guilt. Kaya nga po sa umpisa pa lamang po ay sinabi na natin na kung ikaw ay concerned na nakakumit ka ng unpardonable sin, nagkakamali ka to think na nakagawa ka po nito. You haven't. Una po sa lahat, there is no sin that the Lord has not already provided forgiveness for. Doon po sa krus ng Kalbaryo. Remember, Jesus said in Mark chapter 3 verse 28, katotohanang sinasabi ko sa inyo, lahat ng kasalanan ay ipapatawad sa mga anak ng tao. Pangalawa po, those who have committed the unforgivable sin simply do not feel guilty about it at all. Wala po silang feeling of remorse. Kaya po balikan po natin itong Romans chapter 1 verse 32. Sabi po dito, nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Gayunman, nagpatuloy sila sa paggawa ng mga bagay na ito at natutuwa pang makita ang iba na gumagawa rin ng gayon. I don't know about you, natutuwa po ba kayo kapag may gumagawa ng masama? Siyempre hindi. And usually, there is some remorse sa atin po, some conviction from the Holy Spirit na ang naggawang pagkakamali po ay hindi parte ng ating bagong pagkatao bilang mga born again. So kapag may conviction pa rin tayo sa ating mga puso, guilty pa rin tayo, at tayo po ay guilty ng mga pagkakamaling nagagawa natin sa ating buhay na ito bilang tayo po ay mga fallible human being. Hindi po natin to sinasadya at hindi po tayo natutuwa sa paggawa natin nito. Alam natin na ito ay hindi na parte ng ating bagong nature na tinanggap natin mula nang tayo ay makipagkaisa kay Kristo. Ito ay problema ng unrenewed mind na nakasanayan na po nating nagagawa kapag po tayo ay natithreaten, natatakot, or may something na nangyayari sa atin. Tandaan ninyo, ang unpardonable sin ay nakukumit ng mga taong wala ng remorse o wala ng feeling of guilty. At hindi mo ito basta lamang makukumit kung ikaw ay isang Kristiyano because ang puso mo ay nabago na at hindi ka natutuwang manatili sa kasalanan. So, what we need to do is to rest in the finished work of Jesus on the cross para po sa ating lahat. Mahal niya po tayo and His grace is more than enough to change our lives from the inside out. Kaya nga po, iwanan ko po kayo dito sa verse na ito in 1 John chapter 2 verse 2. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin kundi para din sa kasalanan ng buong sanglibutan. Ito po si Baljamin Tatlong Hari at umaasa po ako meron po kayong natutunan or naliwanagan po kayo sa inyong mga tanong. Magpapatuloy po tayo next week sa isa pa pong tanong. Ako po ay nagpapaalam sa inyo at nagsasabing, life is best lived by grace. Shalom!